Sa eksklusibong panayam po ng GMA News, ikunento ng isa sa mga miyembro ng SAF na nakaligtas sa engkwentro sa Mama Sapano ang naganap na bakbakan noong ika-25 ng Enero. Masama raw ang kanyang loob dahil hindi natugunan ang pangangailangan ng SAF noong naiipit sila sa bakbakan. Balitang hatid ni Cedric Castillo, exclusive. January 25, mag-aalas 4 ng madaling araw. Ang plano, isang mabilis na operasyon na hindi tatagal ng 1 oras para makuha si Marwan, pero hindi ito nangyari. Sinalubong daw agad sila ng malakas na pagsabog ng mga patibong. Malapit lang sa likod, parang sa taas ko lang sumabog eh. Pero naramdaman ko na may namanhid na yung likod ko doon, pero nakaputok pa rin ako. Ilang minuto lang daw ang lumipas, nagsimula na silang paulanan ng bala. Yung security nila pumuputok din. Wala na, lumural na ako nun. Kasi hindi ko na maangat yung baril ko. Hindi ko na ma-shoot yung magazine sa chamber na dala kong explosive. Binigay ko sa mga kasama ko. Hanggang sa nag-command yung ground commander namin na assault, na pasukin na yung bahay. Ilang sandali pa, nabuhayan daw ang SAF Commando nang marinig ang sigaw ng mga kasama sa loob ng kubo ni Marwan. Pagkasabi na bingo, ibig sabihin, kuha na yung target. Yung high moral ako doon. Pinilit ko na tanggalin yung Kevlar ko, yung vest ko kasi hindi ko na maangat yung katawan ko. Pinabuhat ko sa kasama ko, yung si Piyoto na sino yung namatay. Inalalayan ako na tumayo para withdraw na kami. Withdraw na kami sa ilog. Hanggang sa hindi ko alam na ang laki pala ng sugat ko sa likod. Mula raw dito, hindi na sila nilubayan ng mga kaaway. Narinig na namin yung putukan sa yung burst ng putok doon sa kabilang side na yung mga 50 feet na pala yung binabanatan. Makita namin yung mga civilian na nagsisialisan sa mga bahay, dala-dalang mga gamit. Pag may makita kami yung mga armado, nagtatago kami para lang hindi kami ma-burnout. Sa plano, dapat makasama ng 84th Seaborne na siyang main effort team ang blocking force na 55th Special Action Company. Pero hindi rin daw ito nangyari. Naramdaman nilang lumalaban ang 55th SAC sa kalaban, kaya nagkaroon sila ng kaunting pag-asa. Meron kaming challenge para sumagot sila sa putok. Kami nag-uusap. Nung sumasagot pa yung 55, medyo high moral pa rin ako. Ang iniisip ko, makakalabas pa rin kami at umaasa kami sa reinforcement. Matagal kami doon sa area na yun hanggang sa hindi na sumasagot yung 55 sa amin. Sa 36 na miyembro ng 55th SAC, isa lang ang nakalabas ng buhay. Sa 38 miyembro naman ng 84th Seaborne, 9 ang nasawi. May nakalapit na lang nung alas 3 ng 25 ng hapon. Kasi inassault nila kami. Parang ipipinis na nila kami. Akala nila siguro patay na kami lahat doon. So, sabay-sabay silang lumapit sa amin. Ang lakas ng sigaw nila, tumatawa pa. Pinagtatawanan kayo? Oo, tumatawa yung mga iba. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Kung sari-sari na yung iniisip ko, mabuhay pa ba ako dito o hindi. Para na akong patay. Wala man lang akong magawa. Habang tumatagal daw ang putukan, isa-isa na raw nilang nakitang na maalam ang mga kasama nila. Naghahanap na rin daw sila ng reinforcement, pero walang dumating. May nagsasabi na wala na si Cordero, patay na. Mamaya may nagsasabi na naman na wala na si Tyros, patay na. Nagsisigaw na ng, "Sir, reinforcement sir. Wala ba tayong kasibak sir? Saan na yung mga reinforcement natin sir?" Yung mga sigaw ng mga wounded na kasama ko. Ako rin, sumisigaw din ako ng bakit ang tagal din ng reinforcement? Bakit walang tutulong sa atin? Nang mga oras daw na tila wala ng pag-asa, ni minsan hindi raw naisip ng mga SAF Commando ang sumuko. Hindi para kung kanino pa man, pero alang-alang sa bayan. Cedric Castillo, GMA News.
Ibinalik na ng mga concerned citizens ang kanilang mga na-recover na mga gamit at armas ng mga nasawing SAF commandos sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon kay Maguindanao Provincial Police Commander Senior Superintendent Rodelio Hocson, ang mga naturang kagamitan ay turn over sa tulong na rin ng pamahalaan ng Mamasapano. Paliwanag nito, isinauli ito ng mga residente matapos marinig ang panawagan ni PNP Officer in Charge Deputy Director General Leonardo Espina noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga isinauling gamit ay Kevlar helmet, radio equipment at ballistic plate na ginagamit sa bulletproof vest. Samantala, umaasa naman si Hocson na maibabalik na rin ang ilan pang gamit ng SAF Commandos. Una dito, sinabi ni MILF Chief Negotiator Muagher Iqbal na isasauli ng kanilang grupo ang mga na-recover nilang mga gamit mula sa SAF 44. Matapos magreklamo ng dating pinuno ng Special Action Force o SAF na walang tumulong sa kanila habang sila'y pinaliligiran at pinagbababaril ng MILF at BIFF. Iginit naman ng ilang opisyal ng Philippine Army na hindi sila ang dapat sisihin. Pagdating umano nila sa lugar, may 2 batalyon ng SAF ang kanilang nakita sa highway ng Mamasapano na tumanggi namang bumalik sa lugar ng bakbakan. Exclusive, nagpapatrol, Shara Zambrano. Pumasok ang PNP SAF sa komunidad ng Mamasapano alas 10 pa lang ng gabi ng Sabado, January 24. Madaling araw na nang makita ng mga taong parami sila ng parami sa tabing kalsada. Yun pala, nakapasok na sa loob ang mga pinakaimportanteng miyembro ng tropa. Ayon sa mga source ng ABS-CBN, 2:30 ng madaling araw nang pumuslit sa loob ng Barangay Pidsandawan ang 84th Special Action Company Seaborn, ang assault force na naatasang pumatay at kumuha ng DNA sample ng teroristang si Marwan. Kasunod nila ang 55th SAC o Special Action Company na nagpaiwan sa Maisan sa Barangay Tucanalipaw para magsilbing blocking force na poprotekta sa kanila kapag oras na nilang umatras. Ayon sa mga source, 4:30 ng madaling araw nang marating ng assault team ang target nilang bahay. Binaril ang pinaniniwalaan nilang si Marwan, kinuhanan ng litrato at kumuha ng DNA sample. Nag-text noon ang assault team sa mga hepe nila ng Mike 1, bingo. Ibig sabihin, tagumpay na sila. Kuha na si Marwan. Pero hindi nagtagal ang pagbubuni ng SAF. Pag-atras ng assault force papunta sa blocking force alas 5 ng madaling araw, hinarang na sila ng mga nagising na MILF at nakipagpalitan na ng putok. Habang nangyayari ito, ang blocking force napasabak na rin sa labanan sa gitna ng Maisan. May MILF fighters sa kabila ng ilog at madali silang nakikita at napapatamaan. Wala silang matakasan dahil napapalibutan naman ng tubig. Pasado alas 5 ng umaga, nag-forward ng text si SAF Commander Getulio Napeñas sa commander ng Army 6th Infantry Division na si Major General Edmundo Pangilinan. Ang text ay para sa Chief PNP at sinasabing napaengkwentro na sila sa Mamasapano. Wala umanong malinaw na hinihinging tulong sa text si Director Napeñas, pero nagpadala na rin ng tropa ang 6th ID sa lugar para silipin ang nangyayari. Doon na nila nakita kung gaano kalala ang sitwasyon. Sinubukan namang lumapit ng 45th Special Action Company pero umatras din pagkatapos maputukan. Alas 8 ng umaga, dineploy na ang mga tangke ng AFP sa lugar. Pero hindi sila makapagpaputok ng kanyon dahil hindi masabi ng SAF kung saan itututok. Alas 9 ng umaga, dumating na ang mga tropa ng AFP pero hindi rin makasugod papasok dahil hindi raw masabi ni Director Napeñas kung saan ang pwesto ng mga SAF at saan ang pwesto ng kalaban. Naiwan ang 78 SAF commandos sa kamay ng mahigit 1,000 MILF, BIFF at iba pang armadong individual sa paligid. Sa 36 na miyembro ng blocking force, isa lang ang natirang buhay. Sa 41 miyembro ng assault force, patay na ang 8 bago sila nasagip ng army. Sa mga panayam sa media, sinasabi ni Director Napeñas na mabubuhay pa sana ang mga tauhan niya kung may tumulong lang sa kanila. Bumaba ang kaisipang ito kahit sa ibang miyembro ng SAF na humarap kay DILG Secretary Mar Rojas. Dito sumama ang loob ng ilang opisyal ng Philippine Army dahil ayon sa kanila,
Pagdating nila sa barangay Tukanalipaw, may mahigit 300 SAF commandos na naghihintay lang sa tabing kalsada habang naririnig ang putukan sa loob. 3 kilometro lang ang encounter site mula sa pinaghihintayan ng 3rd Special Action Battalion at 4th Special Action Battalion kasama ng mga battalion commanders nila. Pero nang ayain umano ng Army ang mga SAF na samahan sila sa loob para ituro ang lugar, walang SAF na gustong sumama. Naroon din noon sa highway si Direktor na Peñas. Sa 392 na SAF na dumating sa Mama Sapano, 78 lang ang pumasok at 44 doon hindi na nakalabas ng buhay. Alas 11 na ng gabi, 19 na oras mula nang sumugod sila nang matagpuan ng Philippine Army ang mga survivor ng assault force, dala ang DNA sample ni Marwan. Pero hindi na nila mabuhat ang mga baril sa pagod at takot. Ayon sa AFP, kung hindi raw sana inilihim sa kanila ang operasyong ito, mas mabilis sana silang makakaresponde. At bago raw sana sila sisihin, ay dapat daw munang itanong kung bakit may mga SAF commandos umano na hindi sumaklolo sa sarili nilang kasamahan at kung gaano ba kasusi ang naging paghanda ng SAF para sa lugar at komunidad na pinasok nila. Shara Zambrano, ABS-CBN News, Maguindanao. Bayan, tinamaan ng sniper bullet ang karamihan po sa mga tropa ng PNP Special Action Force na napatay sa Mama Sapano, Maguindanao. At ilan po sa kanila ay posibleng binaril pa ng malapitan batay sa isinagawang investigasyon o autopsiya ng Philippine National Police. Nagpapatrol si Rafi Santos. Batay sa autopsy report sa 44 na SAF commandos na namatay sa Mama Sapano, Maguindanao, 26 ang may tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Lumalabas na 8 SAF members ang tinamaan ng isang fatal shot sa ulo. Kabilang si Inspector Gednat Tabdi. Batay sa report, tanging si PO2 Joseph Gumatay Sagonoy ang may 2 fatal shots sa ulo. Una nang kinilalang si Sagonoy ang pulis sa viral video na brutal na binaril ng isang armadong lalaki. Si Police Inspector Renny Lumasag Tyrus naman ay nagtamo ng isang tama ng bala sa ulo ng malapitan. Ayon sa report, may nakitang smudging sa sugat sa ulo ni Tyrus na indikasyong binaril siya ng may layong 15 cm sa entry point. Sina PO2 Noel Nebrida Balaca at PO2 Richelle Salagan Baluga naman, bukod sa tama sa ulo, may tama rin ng bala sa katawan. Si SPO1 Lover Ladaw Inocencio, nagtamo ng tama ng bala sa extremity at sa ulo. 10 naman sa kanila ay nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo, katawan at extremities. Meron namang tinamaan sa leeg at katawan tulad din na PO3 Junrel Narvas Kibete at PO2 Noel Onangay Golokan. Si Police Senior Inspector Cyrus Palayan Aniban naman ang nagtamo ng pinakamaraming tama. Nagtamo siya ng sugat sa ulo, leeg, katawan at iba pang bahagi ng katawan. 9 naman ang nagtamo ng bala sa katawan at 2 ay sa iba pang bahagi. 3 ang nagtamo ng tama sa gitnang bahagi ng katawan, sina Senior Inspector Ryan Balesteros Pabalinas, PO2 Olibet Ligutan Viernes at PO2 Aman Miswari Ismula. Ayon sa PNP Crime Laboratory, ang isang tama ng bala sa ulo o sa leeg ay posibleng galing sa isang sniper shot. Ayon kay dating SAF Director Leocadio Santiago, posibleng may sinanay ding mga snipers na nakasagupa ng Special Action Force. Definitely, may tinitrain sila. Kami pondo. Ayon pa kay Santiago, sa kumalat na viral video naman, pinaputukan ng malapitan si PO2 Joseph Sagonoy at habang pinapaputukan ito ay may naririnig ding mga putok ng baril na maaring may iba pang binabaril ng malapitan. Maraming yung hindi pa sila satisfied doon sa kabila, kaya kailangan finishing pa. Iniimbestigahan din kung bakit may tama ng bala ang ilang SAF troopers sa ibaba ng dibdib samantalang naka-bulletproof vests ang mga ito. Indikasyon ito na maaaring tinanggal din ang vest ng mga biktima bago pinaputukan. Marami pang kwestiyon sa isinasagawang fact-finding ang Board of Inquiry kasama na ang gagawing executive session ng Senado at Kongreso. Rafi Santos, ABS-CBN News. Hintay pa sa ngayon ang investigasyon din ng MILF sa enkwentro sa Mama Sapano. Base naman sa final autopsy report sa mga nasawing komando, marami sa kanila ang tinamaan ng bala sa ulo. Saksi si Cedric Castillo.
Batay sa mga litratong ito sa final incident report ng autopsy sa mga nasawing PNP staff, nagsagawa ng postmortem fingerprinting, paraffin test, labeling ng mga casket, pati pagkuha sa litrato ng bawat SAF trooper matapos ang January 25 encounter. Marami sa kanila halos di na makilala. Pinakamarami ang tama ni Police Senior Inspector Ryan Papalinas, 16. 4 na komando ang tinamaan sa dibdib, 3 ang sa leeg, habang 29 ang sa ulo. 2 ang naputulan ng bahagi ng katawan dahil sa tama ng bala. Habang may isang nakitaan ng smudging o tattooing, indikasyong pinaputukan sila ng malapitan o kaya'y sa layong hanggang 3 talampakan. 33 rin ang positibo sa gunpowder nitrates batay sa resulta ng paraffin test. Pero di raw yan nangangahulugang hindi nagpaputok ang 11 iba pa. Kung meron ding water, especially running water, mas mabilis matanggal yung nitrates. Within a few hours, tanggal na yun. Ilang araw matapos ang engkwentro sa Mama sa Pano noong January 25, itinakda ng Board of Inquiry na sa loob ng isang buwan ay maglalabas ito ng resulta ng investigasyon. Posible raw na isama sa report ng DOI ang resulta naman ng investigasyon ng iba pang fact-finding bodies, kabilang na ang sa MILF. Sabi ng hepe ng Board of Inquiry na si Police Director Benjamin Magalong, di pa sinasabi sa kanila ng MILF kung tapos na ang independent investigation nito. Bukas naman daw ang MILF sa pagsusumite ng report pero may panawagan si MILF Vice Chairman Ghazali Jaafar. Pwede naman siguro i-reconcile ang result ng mga investigation nito. Walang nakasaad sa final autopsy report kung anong oras namatay ang SAF-44. Pero base sa pagsusuri ng isang military expert na nakausap ng GMA News sa isa sa mga kumalat na amateur video ng bakbakan, masasabing maaga pa lang daw noong January 25, bagsak na ang mahigit 35 komando mula sa 55th Special Action Company. Isa lang ang nakaligtas sa naturang blocking force. Ginamit niyang basehan ng araw na di pa raw mataas ang sikat base sa video. Mahaba yung shadow. So it's between 8 to 9 in the morning. Tingnan mo yung araw, nasa baba pa. So ibig sabihin, maaga pa yan. Makikita rin sa isa pang videong nakuha ng GMA News na bababa pa ang araw habang nagpapaputok ang grupong ito na sinasabing nakalaban ng 55th SAC. Kung tama ang pag-analyze sa video, ibig sabihin halos ubos na ang 55th SAC, 3 o 4 na oras lang ang nakalipas. Batay sa timeline ng Board of Inquiry na ipinakita sa Senado, alas 5:20 ng madaling araw nagsimula ang bakbakan. 1:00 naman ng hapon tumigil ang putukan. Sa ngayon, ang video ng malapitang pagbaril sa isang sugatang komando at tagpo sa engkwentro, ine-enhance na raw ng NBI para matukoy kung sino ang mga nasa video. Buo yung pixels nito, so we will be able to examine at mas mas makikita natin kung yung mga identity nito mga tao na nandun sa video na ito. Galing yan sa isa sa 2 cellphone ng mga nag-upload ng brutal na video. Isinuko ang mga yan sa NBI at isinailalim na sa forensic examination. Makikita kasi natin doon yung timestamp niya doon sa kung kailan ba napunta dito sa cellphone nila at magja-jive ba ito doon sa yung binigay sa atin nung nakausap natin sila. Taga Davao City ang isa, si Yan na nakausap na ng GMA News. Na-trace naman sa Kidapawan ng isa pa. Pareho nilang iginiit na dinownload lang daw nila ang video at di sila ang kumuha nito. Ang ilang armas namang kulang-kulang ng isauli sa gobyerno, iniimbestigahan daw ng pamunuan ng MILF. Kasama rin daw ito sa isusumiteng comprehensive report sa Board of Inquiry. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Naibigay na raw sa mga naulila ng SAF-44 ang lahat ng benepisyong nakalaan sa kanila ayon sa Philippine National Police. Kabilang dyan ang cash assistance, pabahay at scholarship para sa mga anak na manasawing SAF trooper. Samantala halos 1 linggo bago ang unang anibersaryo ng engkwentro, muling nangalampag ang mga grupong sumusuporta sa Bangsamoro Basic Law. May report si Salima Refran.
Nakaukit na sa bantayog ng mga bayaning tagapamayapa sa Camp Crame ang mga pangalan ng SAF 44. Kasama sila sa 52 bayaning polis na nasawi sa serbisyo noong 2015 na pararangalan sa PNP founding anniversary sa susunod na linggo, kasabay ng unang anibersaryo ng Mama Sapano Clash. Matayog na nakatayo kasama ni Inang Kalayaan dito sa bantayog ng mga bayaning tagapamayapa ang rebultong ito ng isang Special Action Force Commando. Dito sa lugar na ito, sinisigurong maaalala ang mga kabayanihan ng mga namayapang pulis. Pero higit sa pag-alala, mas importante sa mga naulila ang parangal at pagkilala. Sa Lunes, bibigyan ng medalya ng kabayanihan ng 42 miyembro ng SAF 44 kasama ng assault team leader na si Superintendent Raymond Train. Imbitado ang kanilang mga kaanak para saksihan ng parangal. Pararangalan din ang 15 Mama Sapano survivors ng medalya ng Sugatang Magiting. Pero hinihintay pa rin ang pag-aproba ni Pangulong Aquino sa paggawad ng Medal of Valor o Medalya ng Kagitingan kina Senior Inspector Jedna Tapdi at PO2 Romeo Sempron. These two Medal of Valor were already recommended to the NAPOLCOM and subject for the approval of the President, which is the sole authority to give that award. Wala pang sagot ukol dito ang Malacanang. Inanunsyo rin ng PNP na naibigay na raw ang lahat ng benepisyong dapat matanggap ng mga naulila ng SAF 44. Hindi raw bababa sa tigda 2 milyong piso ang nakuha ng bawat pamilya. Bukod pa sa binigay na 56 na housing units at scholarship sa mga anak ng mga SAF trooper. Tumanggi naman ang PNP na magbigay ng pahayag sa sinabi ni Senator Juan Ponce Enrile na may hawak siyang bagong ebidensya na magpapakitang alam ni Pangulong Aquino ang nangyayari noon sa SAF at wala di umano itong ginawa para mailigtas ang mga naiipit sa bakbakan. Tulad noon, maninindigan daw sila sa naging resulta ng investigasyon ng kanilang Board of Inquiry. Merong investigasyon na gagawin ng January 27. Siguro maganda hintayin natin ang result ng investigation. Let us give the Senate the chance to do their job. Muli namang giniit ng Malacanang na ginawa ni Pinoy ang kanyang tungkulin bilang Pangulo at Commander-in-Chief ng nagkakabakbakan ng SAF at iba pang grupo sa Mama Sapano. Meron siyang mga ginawa, meron ding ginawa ang mga kinaukulang opisyal ng pamahalaan at lahat naman ng mga ito ay naibunyag na at naisiwalat na noong mga nakaraang pagkakataon. Handa rin daw silang sagutin ang alegasyon ni Senator Enrile. Samantala, tuloy pa rin ang panawagan ng iba't ibang grupo para maipasa ang Bangsamoro Basic Law. Kanina, nagmarcha mula ang Quezon City Circle ang ilang grupo kasama pang ilang kongresista mula sa Mindanao. Nagtungo sila sa House of Representatives kung saan isinagawa ang kilos protesta. Tumulak din ang grupo patungo sa opisina ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process at sunod na nagkilos protesta sa Senado. May ibang parts doon okay naman kasi inayos nila yung malabo ang ibig sabihin. So, in all, basically, kung a few more amendments here and there, I think makikip natin yung malaking essence ng panukalang batas. It's not about constitutionality. It's about power. Yung po nag-o-oppose ng BBL, natatakot sila na mabawasan ang kanilang kapangyarihan. Ayon sa Government Peace Panel, hindi maibaba ng MILF ang malaking bulto ng kanilang armas dahil hindi pa rin naisa sa batas ang BBL. Tuloy-tuloy pa rin naman daw ang iba pang programa sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. Pero mas matitiyak daw ang kapayapaan kung tuluyan ang maipapasa ang BBL. Kaya umaasa silang matatapos ito bago mag-adjourn ng Kongreso sa Pebrero. Usapan ngayon, quorum. Kasi kung wala kang quorum, wala talagang mangyayari. So ang punto lang naman din namin, basta sana matapos yung process. Kung ayaw nila, they're against it, they vote against it. Salima Refran, GMA News. Idineklara na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang January 25 bilang National Day of Remembrance. Ang naturang petsa ay ang mismong araw kung kailan namatay ang 44 na miyembro ng Special Action Force o SAF sa tinaguriang Mama Sapano Encounter noong 2015. Sa ilalim ng Proclamation No. 13164, binigyan ng pagkilala at gugunutin din ang alaala at may pinakitang kabayanihan ng napatay na SAF 44 at ang sakripisyong ipinakita ng mga alagad ng batas upang pangalagaan ang kapayapaan sa bansa. Taong 2015 ang maglunsad ng operasyon ng Special Action Force upang ma-neutralize ang teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan.